Muli magandang gabi po sa ating lahat at tayo po magbabasa dito po sa ating ginagawang daily devotion at nandito na nga po tayo sa Samuel chapter 16 at akin pong i-share dito po sa verses 1 to 3 at ang sinasabi nga po rito sa talatang ito, sinabi ni Yahweh kay Samuel, hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayoy magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Sumagot si Samuel, paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niya ang dahilan na pagpunta ko roon. Sinabi ni Yahweh, magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka kay Yahweh. Anyayahan mo si Jesse sa paghahandog at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po mag-share muli sa ating daily devotion dito sa 1 Samuel chapter 16 verse 4 to 6. At ginawa ni Samuel ang sinalita ng Panginoon at naparoon sa Bethlehem. At ang mga matanda sa bayan ay naparoon upang salubungin siya ng nagsisipag-nginig at nagsabi, naparirito ka bang may kapayapaan? At sa kanya sinabi, may kapayapaan, ako'y naparito upang maghain sa Panginoon. Magpakabanal kayo at sumama kayo sa akin sa paghahain at ipagbanal niya sa Isay at ang kanyang mga anak at tinawag niya sila sa paghahain. At nangyari nang sila ay dumating na siya ay tumingin kay Eliab at nagsabi, tunay na ang pinahiran ng Panginoon ay nasa harap niya. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Samuel chapter 16 verse 7 to 10. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit ang puso tumitingin si Yahweh. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan din ito sa harapan ni Samuel. Ngunit sinabi ni Samuel, hindi rin siya ang pinili ni Yahweh. Tinatawag ni Jesse si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ni Yahweh. Isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit wala sa kanila ang pinili ni Yahweh. Amen. Samuel chapter 16 verse 11 to 13. At sinabi ni Samuel kay Isai, narito ba ang iyong lahat sa anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso at narito siya'y nag-aalaga sa mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Isai, ipasundo mo siya sapagkat hindi tayo uupo hanggang na siya'y dumating dito. At siya nagsugot, sinundo siya noon. Siya nga ay may mapulang pisngi, may magandang bikas at mabuting anyo. At sinabi ng Panginoon, tumindig ka, pahiram mo siya ng langis sapagkat ito nga. Nang magkagayoy, kinuha ni Samuel ang sangungay ng langis at pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakay David mula sa araw na iyon hanggang sa haharapin. Gayon, bumangon si Samuel at napasarama. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon ay makikita sa 1 Samuel chapter 16 verses 14 to 17. Ito po ang nakasulat. Umalis kay Saul ang espiritu ng Panginoon at pinahirapan siya ng masamang espiritu na pinadala ng Panginoon.
Sinabi na mo utusan ni Saul sa kanya, malinaw po na pinahirapan kayo ng masamang espiritu na pinadala ng Diyos. Kaya kung papayag po kayo, hahanap kami ng marunong tumugtog ng alpa. At tuwing pahirapan kayo ng masamang espiritu na pinadala ng tugtugan po niya kayo ng alpa at bubuti ang pakiramdam ninyo. Sinabi sa kanyang mga utusan, sige, humanap kayo ng taong marunong tumugtog ng alpa at dalhin nyo siya sa akin. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon sa ating daily devotion ay makikita sa unang Samuel, Kapitulo 16, versikulo 18 hanggang 20. Ito po ay para kay Mera Flor. Ito po ang sinasabi. Sumagot ang isa sa kanyang mga utusan. Nakita ko po na ang isa sa mga anak ni GC na taga Bethlehem ay magaling tumugtog ng alpa. Bukod pa roon, matapang po siya at mahusay magpaglaban. Magandang lalaki, mahusay magsalita at sumasakanya ang Panginoon. Nagsugo si Saul ng mga mensahero kay GC para pupuntahin sa kanya ang anak ni GC na si David, na pastol ng mga tupa. Kaya pinapunta ni GC David kay Saul na may dalang mga regalo. Isang asno na may kargang tinapay, isang balat na sisidlan na puno ng katas ng ubas at isang batang kambing. Yun lang po. Maraming salamat po rin ang Panginoon. God bless. So muli tayo po ay makishare muli po para po kay Mrs. dito po sa verses na kanya pong babasahin. Hindi po siya makabasa kasi sama po yung pakiramdam niya, at ang akin pong share para sa kanya ay dito po sa Samuel 16 verse 21 to 23. At ang sinasabi nga po rito sa talatang ito, naglingkod si David kay Saul at nagustuhan naman niya ito. Kaya ito'y ginawa niyang tagapagdala ng kanyang sandata. Pinasabi ni Saul kay JC, bayaan mo maglingkod sa akin si David sapagkat napamahal na siya sa akin. At tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu mula sa Diyos, kinukuha ni David ang alpa at tinututugan niya ang hari. Si Saul naman ay nahaliw. Umalis sa kanya ang masamang espiritu at siya ay gumaling. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone.